si Ramon Tulfo, mga kababayan. Si Ramon Tulfo, binira si Marcoleta. Mga kababayan, pagkatapos na si Marcoleta ay sinibak, bilang Blue Ribbon Committee Chairperson, binanatan ni Ramon Tulfo si Marcoleta. Bakit? Ito po ang sabi. Basahin ko lang mga kababayan yung post. Masang Pilipino po ang nag-post dito. Wala. Ito. Bubuksan ko lang. Ayan po mga kababayan. Bakit? Anong sabi ni Ramon Tulfo? Ramon Tulfo sinabing pagtatakpan lang ni Marcoleta ang mga ghost project ni Duterte sa Senado. Ayon sa bitiranong mamamahayag na si Ramon Tulfo, wala umanong ibang gustong gawin si Senador Marcoleta sa isinagawang investigasyon sa Senado kundi ang pagtakpan nito ang mga ghost project at overpriced project ng administrasyon ni Digong. Totoo naman talaga mga kababayan. Kaya din siguro pinag-initan ni Marcoleta si Rapi Tulfo doon na hindi niya papasalitain. No? 1-2 tanong lang daw. Wag na daw dagdagan. Kaya sabi nga ni Rapi Tulfo, unfair ka naman Mr. Chair. Yung mga kasamahan ko dito, ilang beses nagtanong, samantalang ako 2 lang, pinatigil mo pa. Pag-usaping Duterte, pag-usaping Digong, ikakat niya. Kaya sabi nga ni Ramon Tulfo, walang patutunguhan ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Buti na lang pinalitan. Sa totoo lang mga kababayan, ayan, may buwelta si Ramon Tulfo. Rodante Marcoleta looks obvious in trying to cover up ghost and overpriced flood control project during the Digong administration. Kasi bakit? Sinabi na nga mismo ni Diskaya, lalaking Diskaya, si Curly Diskaya, si Pacifico Diskaya, na ang hiningi lang daw ni Marcoleta ng Senado sa kanila ay ang 2022 onward ang pag-uusapan. Kaya po doon nabigkas ang pangalan ni Romualdez at ni Saldico. Bakit? Kasi ito ang sabi ni Diskaya, ito mga kababayan, 2022 lang daw ang hiniling ng Senado kay Diskaya. Kaya 2022 lang din daw ang kanyang sinabi. Kasi bakit? Yun lang naman daw ang hiling ng Senado. So bakit ba daw siya magyayaw-yaw ng iba pa kung 2022 lang naman? Ito, mga kababayan. Wait lang ha. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, si Luis yung po yan. revenue mo nag-spike. 2017. 2018, 2019, 2020, panahon 2021, panahon ni Digong yan. and even the first half of 2022. Si Romeo, hello po. Tapos, This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, so doon is nag-umpisa. bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Patay ka ngayon. There. Di ba? 2017, 2018, lumaki ang kita ng mga Diskaya. So bakit ang inilabas ng mga Diskaya, yung 2022 pataas, 2017, 2018 sila nag-uumpisang yumaman. So how could you explain this? Sabi ni Luis Tro. Ngayon mga kababayan, eto na. Nagsalita na dito.
isang witness, state witness. Yun na po ang Ito mga kababayan. Wait lang ha. nangyari, Mr. President, hanggang sa sila nga. Ito. Tingnan ninyo mga kababayan. Please respond to the question, Mr. Diskaya. Ano po, tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Presidente po at saka yung Senate po. I don't think so, Mr. Diskaya. Ayan na. Becoming a state witness is a decision that comes from the court. So, paano daw nasabi ni Diskaya na kunin siyang state witness? So, ang nag-advise daw sa kanya, ang presidente ng Senado. So, ngayon, sino ba ang president doon at saka sa Senado? Sa Blue Ribbon Committee. Si Marcoleta. Kaya daw, pilit daw na papipirmahan ni Marcoleta kay Tito Sen na gawing state witness ang mga Diskaya. Ngunit, ang problema lang doon, bakit 2022 onwards, hindi 2016 onwards? Tapos nagsalita pa ang abogado ni Diskaya na ang hiniling lang daw ng Senado ay ang 2022. So, nasaan yung 2016? Kaya ngayon, binira siya ni Ramon Tulfo. Obvious naman, obvious. Obvious masyado, napapit talaga si Marcoleta. Ang problema, hindi pumirma si Tito Sen. Kasi sabi ni Tito Sen, 2016, tapos gawin mong state witness 2022. Kumusta naman yung katiwalian nila noong 2016? So ngayon, kung kumita sila ng bilyon-bilyon doon mula 2016 hanggang 2022, makakancel yun. Ang maiimbestigahan ngayon, ang 2022 hanggang 2025. Edi, quits na sila doon sa katapusan. Ay yung previous administration. Hindi na matatalakay yung mga kurakot sa panahon ni Digong. So, ang tatalakayin na kurakot, ito na lang sa panahon ni BBM. Mas matindi ang kitaan nila doon kasi nga 2019, sino bang lalabas doon at gagawa ng infrastructure? Lahat nga ng tao bawal lumabas. Yan ang problema. Kaya sabi ni Rapi Tulfo, ni Ramon Tulfo, mga kababayan, at sabi ni Rapi Tulfo, napaka-unfair mo, Mr. Chair. 'Di ba? Kaya binira siya ngayon, mga kababayan, ni Ramon Tulfo. Itong si Marcoleta. Miruin mo ba naman? Diba? Pagtatakpan lang ni Marcoleta ang mga ghost project ni Duterte sa Senado. Biruin mo tapos tuturuan mo pa na kuning state witness. Paano yan malalaman at paano yan masasabi ng mag-asawang Diskaya na kunin silang state witness kung hindi sila tinuruan? At saka, tanong ko lang mga kababayan sabi nga ni Jinky Luistro, bago ka kunin bilang isang state witness, Mr. Diskaya, make sure na hindi ka nakasuhan, hindi ka guilty, at wala kang nilabag sa batas. Hindi ka nakulong, wala kang kaso. Sabi nga ni Jinky Luistro, do you think pasok ka dito sa credentials na to? Sino ang nag-advise sa'yo? Hindi ko alam kung bakit in-advise ito ni Marcoleta sa kanila na ang dapat lang naman magdesisyon na kuning state witness ang mga Diskaya ay ang korte. Korte ba si Marcoleta? Ang tanong ngayon, abogado ba talaga siya? Bakit halos lahat ng mga DDS bubo? Tanong ko lang bakit kaya ang mga DDS bobo? Kasi minsan tinatanong ako, ang bakla ba nakakahawa? Ngayon tanong ko din sa kanila, ang DDS ba nakakahawa ba yung pagiging bobo? Ang pagiging bobo ba nakakahawa? Kasi ang DDS, marami daw sila pero puro picture lang yung iba. Diba, Ma'am Ana, Ma'am Zoe? Marami daw sila pero puro picture lang. Nakikita ko, kita mo nga yung nag-rally dito, Yung mga DDS talaga, may pasigaw-sigaw pa. Tatay Digong! Tatay Digong! Hindi naman sila magkamukha ni Sarah.
Tapos may magrarally-rally pa dito sa Facebook. Marcos alis dyan, justice for all. Wow, galing ni tatay. Magkano budget mo, tay? Tay, magkano budget mo? Tay ba to, unay? Ang dami nila. Totoo lang. Hindi ko nga makita yung haligi eh. Totoo mas marami pa yung viewers ko kaysa sa kanilang nagrally. Wala na bang budget? Yeah? Tatay Digong. Tapos hindi sila magkamukha ni Sarah. Mami Belinda Kauli, hello po. Katutoy! Naku, Miguel Love, shout out. Kita ninyo. Tapos mananawagan kayo ngayon sa Armed Forces na dipinsahan kayo. So bakit kayo didipinsahan ng Armed Forces? So may gagawin ba kayong kalukuhan? Wala na budget. Dati, dami-dami nila nung panahon ni Kibuloy. Halos na puno yung yung Liwasang Bonifacio. Dami nila doon. 13 days ata sila doon. 12 days. Patalsik. Kibuloy. Ngayon, wala na budget. Yeah? So yun lang, yung aking reaksyon mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sa ating magpa 5,000 live viewers. Yeah? Kita ninyo, mga kababayan. Alam nyo mga DDS, tanggapin ninyong humihina na kayo. Di ba? Tanggapin ninyo mga DDS na mahina na kayo. Yun ang tatandaan ninyo. Huwag na po kayong magsayang ng panahon. Huwag na po kayong magsayang ng oras, magtrabaho na lang kayo. Bakit? Sa kakasigaw ninyo dyan ng Duterte, mamamatay na lang si Digong, hindi pa rin kayo yumayaman. Take note mga DDS, bago ako mag-end ng ating programa ngayon, bigyan ko kayo ng advice. Ma'am Nancy, Gilimbi Dines, Miguel Love, shout out po. Mamatay man si Digong or mabuhay, bilyonaryo yan. Kayo mga putang ina ninyo, mamamatay na lang kayo, mahirap pa rin kayo. Mamamatay na lang kayo, tignan nyo, si Digong mamamatay, billionaire kayo, mamamatay kayo, worker. Alam nyo, magigising lang siguro kayo kung bahain ang mundo at patayin kayong lahat. Di ba? Ma'am Elisa, Miguel Love, shout out po. Di ba? Si Digong, kahit mamatayan, bilyonaryo yan. Kayo, pag namatay kayo dyan sa karali ninyo, kay gutom, puyat, bahong ilok, bahong bilat, bahong bakba, kayo ano ligo-ligo. Tapos budget niyo 200 lang kasi imbes na 500, kinupit pa ni organizer. Yung 500, naging 200 na lang. Tapos may vlogger pa, mag-post ng GCash, patubig sa nagrally, patubig, tas pupunta lahat sa kanya. Bibilhan lang kayo 3 galon na dyan, tubig. Pagkakitaan na kayo ni organizer, pagkakitaan na kayo ni vlogger, tapos yung budget ninyo 500, 200 na lang, putang ina. Tapos yung sinahod mo, iniwan mo. Pag-uwi mo sa bahay, gutom ka na, pagod ka na. Wala ka pang kwenta. Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, sana umpisa, nung hinuli at kinulong si Digong, nagtanim kayo ng kamote. Bakit? Biruin ninyo, Marso si Digong kinulong. March, yun sanang pagkahuli ni Digong, pagkabukas, nagtusok ka ng 10 puno ng kamote, 10 puno ng kamuting kahoy, hinuli si Digong March 11. March 12, nagtusok ka ng kamuting kahoy. March 13, nagtusok ka ulit. March 14, nagtusok ka ulit. Sa loob ng 1 linggo, nakatusok ka ng 100 puno. Bilangin mo. March, April, May. March, April, May, June, July, August, September. 7 months. Imposibleng hindi ka pa nakaharvest ng kamuting kahoy na tinusok mo dyan. Yun ang totoo.
di sana may sinaing na kayo kahit wala kayong bigas. Sigaw ka na sigaw, Tatay Digong, tapos hindi kayo magkamukha ni Sara. Hindi nyo ba alam mga DDS, ginawa lang kayong human shield ng mga Duterte para mapanatili ang kanilang power sa politiko. Kasi kapag si Digong makulong, mamatay, si Sara matanggal sa serbisyo kasi dahil sa ma-impeach, wala ng Duterte dynasty. Kamumuhian na yan ng taong bayan. Tandaan niyo, pag namatay si Digong, mas lalong lulugmok si Sara. Magtanim kayo ng kamote, mga putang ina niyo. Ako nabubuisit na ako sa inyo. Ang daming problema sa Pilipinas, dadagdag pa kayo eh. Magtanim kayo kamote. Kabilis-bilis lang, kamuting kahoy, ganyan kahaba o isang dangkal. Putang ina, 100 piraso niyan, itusok mo dito, itusok mo dun, itusok mo dyan. After 7 months, ma-harvest mo na yan. Simula sana nung hinuli si Digong. Di sana ngayon, kahit na magkautot-utot ka dyan, kakabagin ka sa kakain ng kamote, at least may patutunguhan yung pagtusok mo. Di bali ng kabagin, at least mamatay kang busog. Di bali nagkain ka ng kain kamote, mangangamoy kang utot dyan, ang baho ng utot mo dahil kamuting kahoy, at least busog. Ngayon sigaw ka ng sigaw, putang ina, Marcos resign. Kinabag ka, gutom ka na, babombahin ka man ng water cannon dyan, hagisan ka pa tire gas, paluin ka pa batuta ng pulis. Hamantalang si Digong doon, kunwari lang na pabungol-bungol, pa-amnesia, pero bilyonaryo siya. Diba? Putang ina nitong mga DDS na to. Totoo naman talaga. Totoo yung sinasabi ko. Sa loob na simula nung hinuli si Digong, kung itinusok nyo yan, kada buwan 1 puno ng kamuting kahoy. Sunod buwan 1 puno. After 7 months, simula nung nakulong si Digong, di sana na-harvest nyo na yung kamuting kahoy. Di may napala pa sana kayo. Tignan nyo, simula nung kinuntin ko si Digong, sumahod ako sa YouTube. Ganyan dapat. May boses ka eh. Gamitin mo yung impluensya mo sa kabutihan. Kasi kung hindi mo ginamit yan, useless yung pagiging influencer mo. Yan ang sabi ni Donalyn Bartolome. Donalyn Bartolome ba yun? Yung nakatanggap ng award doon sa Italy. Aanhin mo yung impluensya mo kung hindi mo naman gamitin sa mabuti. Useless lang. Diba? Akala siguro nila, pag nakalaya si Digong, pagbibigyan sila tag 1,000. Loso. Wala kayong mapala dyan. Itulog nyo yan, pagising nyo, magtanim kayo ng kamote, kamuting kahoy, kamatis, luya, kung ano-ano pa yan sa bahay kubo, ilagay mo na lahat. Wala namang palay sa bahay kubo, so hindi pagod. After nyan, may harvestin. Si Digong, makalaya yan dyan or hindi, wala kayong mangyari sa buhay ninyo. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag